Hindi kailanman inakala ni Amelia de la Vega na ang lalaking katabi niyang natutulog gabi-gabi ang siya ring pinakamalupit na magtataksil sa kanya. Nang unti-unting mabunyag ang ebidensya ng pagtataksil at ang lihim na sabwatan para agawin ang kanyang kumpanya, napilitan ang makapangyarihang CEO na tumindig at gawing sandata ang sariling sakit sa isang malamig na paghihiganti. Ngunit kapag inilantad ang lahat sa harap ng mga stockholder, mababawi ba niya ang lahat o may mas mabigat pang kapalit ang katotohanan? Ang bigat ng tropeyong gawa sa salamin ay tila simbolo ng bigat ng responsibilidad sa mga kamay ni Amelia de la Vega. Malamig ito, kaiba sa init ng palakpakan ng mga taong nakapaligid sa kanya sa grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod, tila mga artipisyal na bituing kumikislap sa kanyang paligid. Congratulations, Mrs. de la Vega! You are truly an inspiration. Another win for De La Vega Holdings. Ngumiti si Amelia, isang nangiting sanay na siyang ipakita sa publiko. Isang nangiting nagsasabing, "Salamat, kontrolado ko ang lahat." Bilang CEO at tagapagmana ng Delaca Holdings, ang buhay niya ay isang bukas na aklat para sa mundo ng negosyo. At sa gabing ito, isa na namang matagumpay na kabanata ang naisulat. Sa kanyang tabi, tumayo ang kanyang asawa, si Gabriel Gabo Reyes, matipuno, makisig sa kanyang suot na taksido at may ngiting kayang matunaw ang puso ng sinuman. Inakbayan siya nito at bumulong. "I'm so proud of you, my love. You deserve all of this." Tumango si Amelia at hinayaan ang sarili na sandaling maniwala sa perpektong larawan na kanilang ipinapakita. Sila ang power couple ng Maynila. Isang babaeng henyo sa negosyo at isang lalaking sumusuporta sa bawat hakbang nito. Ito ang kwentong alam ng lahat. Ito ang kwentong pinaniniwalaan niya mismo sa loob ng 10 taon. Nang makasakay na sila sa kanilang sasakyan, dahan-dahang nawala ang ingay ng pagdiriwang. Tanging ang mahinang tunog ng classical music at ang mga ilaw ng syudad na dumadaan sa bintana ang kanilang kasama. Hinilig ni Amelia ang kanyang ulo sa balikat ni Gabo. Pagod ngunit masaya. "Let's go on a vacation soon," sabi niya. "Just the two of us. I miss..." Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang tumunog ang telepono ni Gabo. Nakita ni Amelia ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang mabilis na pag-igting ng panga. Isang bahagyang panlalaki ng mga mata. Agad nitong sinagot ang tawag, ngunit sa paraang hindi niya karaniwang ginagawa. "Hello?" Mahina nitong sabi. "Yes, I know. Not now." Lumingon ito sa kanya, ngumiti ng pilit. "It's just work, love. Emergency lang sa isang project." Ngunit imbes na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa harap niya, sinanyasan nito ang driver na itabi ang sasakyan. "Sandali lang, mahal. I need to take this outside." Mahina ang signal. Bumaba si Gabo sa sasakyan at naglakad palayo ng ilang metro. Tumalikod ito habang nagsasalita sa telepono. Mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita ni Amelia ang bawat galaw nito. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nababasa niya ang lengguwahe ng katawan nito, ang paraan ng pagkamot nito sa batok kapag ninenerbiyos, ang paglakad-lakad nito, pabalik-balik na tila may itinatagong kung ano. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang Gabo na kilala niya. Ang kanyang asawa ay laging kalmado at direkta. Ang lalaking nasa labas ngayon ay isang estranghero. Pagbalik nito sa sasakyan, iba na ang aura nito. "Sorry about that." "Problem solved," sabi nito sabay halik sa kanyang noo. Ngunit ang halik ay tila walang init, isang formalidad na lamang. Pagdating sa kanilang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon, dumiretso si Amelia sa kanyang home office. Kailangan niyang ilipat ang kanyang atensyon sa trabaho para iwaksi ang anumang pagdududa. Binuksan niya ang kanyang laptop para mag-check ng ilang importanteng email. Habang nag-i-scroll siya,
Isang particular na email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito para sa kanya, kundi isang forwarded na email receipt sa joint account nila ni Go. Isang notifikasyon mula sa isang kilala at mamahaling jewelry store. Binuksan niya ito. Thank you for your purchase, Mr. Gabriel Reyes. Item. Tala ng gabi, diamond necklace amount 3 million pesos. Napatitig si Amelia sa screen. 3 milyong piso, isang kwintas. Naalala niya ang lahat ng regalong natanggap niya mula kay Gabo nitong mga nakaraang buwan. Isang bag, isang pares ng sapatos, isang mamahaling panulat. Ngunit wala siyang natatandaang kwintas na brilyante. Dala ng hindi maipaliwanag na kaba, tumayo siya at naglakad papunta sa kanilang walk-in closet. Malawak ito at organisado. Isang testamento sa kanilang marangyang pamumuhay. Binuksan niya ang kanyang mga kahon ng alahas, isa-isa. Naroon ang mga hikaw, pulseras, at iba pang kwintas na madalas niyang isuot. Bawat isa ay may kwento, may alaala. Ngunit walang tala ng gabi, walang bagong kwintas na brilyante na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang espasyong dapat sana ay para dito ay bakante, malamig. Tulad ng pakiramdam na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Hindi ito para sa kanya. Ang regalong yon, ang halagang yon, ay para sa iba. Kasabay ng realisasyong yon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng kanyang vanity table. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong kinuha, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ang mensahe. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang asawa mo ngayon, Mrs. De La Vega? Sa ilalim ng tanong ay may isang address, isang kilalang 5-star hotel sa puso ng Makati. Ang address, sa screen ng telepono, ay tila isang mapanuksong ahas, nang aakit at nananakot ng sabay. Bawat letra, bawat numero, ay parang punyal na dahan-dahang itinarak sa puso ni Amelia. Ang isip niya ay nagtatalo. Isang bahagi nito ay sumisigaw na baliwalain ang mensahe na ito'y gawa-gawa lamang ng isang taong gustong sirain ang perpekto niyang buhay. Baka isang kalaban sa negosyo, baka isang masamang biro. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa pilit ng ngiti ni Gabo. Ang bahaging nakadama sa lamig ng kanyang halik. Ang bahaging nakahanap ng resibo ng isang kwintas na hindi para sa kanya. Ay alam ang katotohanan. Ang pag-iwas ay pagpapaliban lamang sa sakit. Pinatay niya ang ilaw sa kanyang opisina at kinuha ang susi ng isa sa kanyang mga hindi gaanong kapansin-pansing sasakyan. Hindi niya isinuot ang kanyang karaniwang damit pang negosyo. Isang simpleng itim na damit at isang malaking scarf ang kanyang isinuot, kasama ang isang pares ng salamin na malaki ang frame. Sa gabing ito, ayaw niyang maging si Amelia De La Vega, ang CEO. Gusto niyang maging isang anino, isang tagamasid sa posibleng pagguho ng sarili niyang mundo. Ang pagmamaneho patungo sa Makati ay isang malabong panaginip. Ang mga nagkikislapang ilaw ng mga gusali na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay ay tila mga nanunuksong mata ngayon. Ang higpit ng kapit niya sa manibela ay sapat na para mamuti ang kanyang mga buko. Bawat pagliko, bawat paghinto sa traffic light ay nagpapabagal sa oras, pinapatagal ang kanyang paghihirap. Nang marating niya ang hotel, ipinarada niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng parking lot. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang kaba sa kanyang dibdib. Para saan ito? Ano ang inaasahan niyang makita? Isang bahagi niya ay umaasa pa ring mali siya, na makikita niya si Gabo, nakausap ang isang kliyente, na mayroong isang luhikal at inosenteng paliwanag para sa lahat. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Pumasok siya sa lobby ng hotel, ang amoy ng mamahaling pabango
at ang mahinang tunog ng piano ay tila galing sa ibang mundo. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi bago dahan-dahang umupo sa isang sulok ng lobby bar kung saan tanaw niya ang entrance ng restaurant sa kabilang dulo. Itinaas niya ang menu para takpan ang kalahati ng kanyang mukha, nagpapanggap na abala sa pagpili. Ilang minuto lang ang lumipas, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw. Si Gabo, ang kanyang makisig na asawa, nakangiti at tila walang anumang alalahanin sa mundo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae, bata, maganda, at may kumpiyansa sa bawat paghakbang. Ang mahaba nitong buhok ay umaalon sa kanyang likod. Ang suot nitong pulang bestida ay yakap na yakap sa perpekto nitong katawan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang mga daliri ay magkasalikop na tila sila lamang ang tao sa mundo. At sa leeg ng babae, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay isang kwintas na brilyante. Isang pamilyar na disenyo, ang tala ng gabi. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Amelia, ngunit tila walang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Ang sakit ay hindi matalim at mabilis. Ito'y mabagal at mabigat. Parang isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Napanood niya silang umupo sa isang mesa. Ang paraan ng paghila ni Gabo ng upuan para sa babae. Ang paraan ng pagtawa nito sa isang bagay na sinabi niya. Ang lahat ng kilos ay puno ng intimasya. Isang pamilyar na sayaw na dati ay maralamang sa kanya. Biglang bumalik sa alaala ni Amelia ang kanilang ika-5 anibersaryo. Dinala siya ni Gabo sa isang simpleng tabing dagat, malayo sa karangyaan ng syudad. Walang mamahaling regalo, tanging isang maliit na kabibe na pinulot nito sa buhangin. Ang bawat alon na humahampas sa pampang, bulong nito sa kanya noon, ay kasing dalas ng pagtibok ng puso ko para sa'yo. Ang mga salitang yon na minsan niyang iningatan na parang kayamanan ay isa na ngayong kasinungalingan. Isang mapait na alaala. Pinilit ni Amelia ang sarili na tumayo at maglakad papalapit, sapat na malapit para marinig ang kanilang pinag-uusapan habang nananatiling nakatago sa dilim. Malapit na Isabel, narinig niyang sabi ni Gabo, ang boses nito ay puno ng pangako. Konting tiis na lang, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan, malayo sa lahat ng ito. Lahat ng ito, ang buhay nila, ang kanilang pagsasama, ang De La Vega Holdings. Para kay Gabo, ang lahat ng yon ay isang bagay na kailangan niyang takasan. At ang babaeng ito, si Isabel, ang kanyang magiging daan papalabas, hindi na kinaya ni Amelia. Bawat segundo na manatili siya roon ay parang pagbaon ng 1,000 karayom sa kanyang kaluluwa. Tumalikod siya, naglakad ng mabilis pero maingat, pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya namalayan na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-uwi ay mas masakit. Ang bawat sulok ng kanilang mansyon ay sumisigaw ng pagkukunwari. Ang mga larawan nila ni Gabo na nakasabit sa dingding, sa kanilang kasal, sa kanilang mga biyahe, ay tila mga multo ng isang masayang nakaraan na hindi nababalik. Ngunit sa gitna ng matinding pighati, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang malamig at matigas na galit. Hindi lang ang puso niya ang niloko. Ang pinaghirapan ng kanyang pamilya, ang kanyang dangal, ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay niyurakan. Dumiretso siya sa kanilang master bedroom. Alam niya ang kombinasyon ng personal na safe ni Gabo. Noon, ito'y simbolo ng tiwala. Ngayon, ito'y isang kahon ng mga lihim na kailangan niyang buksan. Nanginginig ang mga daliri habang pinihit niya ang dial. Bumukas ito ng may mahinang kalansing. Sa loob, hindi mga personal na gamit ang nakasalansan, kundi mga folder, mga dokumento, mga bank statement. Kinuha niya ang mga ito at isa-isang sinuri sa ibabaw ng kama.
Ang kanyang mga mata, na sinanay sa mundo ng pananalapi, ay mabilis na nakita ang mga irregularidad. Malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang subsidiary ng De La Vega Holdings patungo sa mga account na hindi niya kilala. At sa ilalim ng tumpok ng mga papel, may isang folder na may kakaibang pangalan. Isang set ng mga dokumento na nagpapakita ng sunod-sunod na paglilipat ng pondo patungo sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, ang Castro Ventures. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng katotohanan ay ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay ni Amelia. Ang halimuyak ng kaping bagong timpla at ang tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay tila mga ingay mula sa isang normal na buhay na hindi na niya bahagi. Ngunit sa harap ng kanilang malaking lamesa kainan, kailangan niyang isuot ang kanyang maskara. "Good morning, love," bati ni Gabo. Hinalikan siya sa pisngi bago umupo. Ang labi nito sa kanyang balat ay parang yelo. "You look tired. Masyado ka bang nagtrabaho kagabi?" Ngumiti si Amelia, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Medyo lang. Marami lang tinatapos para sa board meeting sa susunod na linggo." Bawat salita ay maingat na pinili, bawat galaw ay kinakalkula. Dinamihan niya ang paglalagay ng asukal sa kanyang kape. Kailangan niya ng anumang pampagising para malampasan ang araw na ito. Pinagmasdan niya ang asawa sa kabila ng mesa, ang parehong mukha na minahal niya sa loob ng isang dekada. Ang parehong mga matang nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng altar. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang magaling na aktor, isang magnanakaw na nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Ang galit na kumukulo sa loob niya ay kailangan niyang itago sa ilalim ng kalmadong ekspresyon. Ito na ang simula ng kanyang dobleng laro. Pagkatapos ng almusal na yon, na tila isang walang katapusang dula-dulaan, ang unang ginawa ni Amelia pagdating sa opisina ay hindi ang pagbubuklat ng mga ulat ng kumpanya. Pumasok siya sa kanyang pribadong silid at tinawagan ng isang numero mula sa isang lumang itim na aklat na pamana pa ng kanyang ama. "Mang Tonyo," sabi niya sa malumanay, ngunit matatag na boses. "Kailangan ko ang tulong mo." Sa kabilang linya, isang magaspang ngunit magalang na boses ang sumagot. "Senyorita Amelia, matagal na panahon. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Si Mang Tonyo ay isang pribadong investigador, ang pinakamagaling sa larangan, at higit sa lahat, ang pinakapinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng ilang dekada, siya ang nagsilbing anino ng mga De La Vega. Tinitiyak na ang kanilang mga lihim ay nananatiling lihim at ang kanilang mga kaaway ay laging nasa kanilang paningin. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa labas ng Makati, isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mundo. Inilatag ni Amelia ang lahat, ngunit hindi bilang isang asawang nasasaktan. Inilatag niya ito bilang isang CEO na may problema. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito," sabi ni Amelia. Inilapag ang isang litratong palihim niyang kinunan mula sa kanyang telepono noong gabi sa hotel. Isabel Castro, ang kanyang background, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga koneksyon. Pagkatapos ay isinulat niya sa isang papel ang pangalan ng kumpanya mula sa folder. At ito, Castro Ventures. Alamin mo kung ano ito, kung sino ang nasa likod nito, at kung bakit dito napupunta ang pera ng De La Vega Holdings. Tumango si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-unawa. "Masusunod, senyorita. Mag-iingat po kayo." Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Amelia ay nahati sa dalawa. Sa umaga, siya ang makapangyarihang Amelia de la Vega, namumuno sa mga pagpupulong ng may awtoridad, pinipirmahan ang mga kontrata, at ngumingiti sa mga kasosyo sa negosyo. Pinapanatili niya ang kanyang routine, ang kanyang kahinahunan, para walang sinuman, lalo na si Gabo, ang makahalata.
Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang buong gusali ng De La Vega Holdings ay tahimik na, isa pang Amelia ang lumalabas. Nananatili siya sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga tumpok ng dokumento at mga tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa isang spreadsheet patungo sa isa pa. Tinutugma ang mga petsa. Sinusundan ang daloy ng pera. Doon, sa malamig na liwanag ng kanyang desk lamp, nakita niya ang tunay na lawak ng kataksilan. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay sistematiko, maingat. Isang planadong pagsira sa kumpanyang itinatag ng kanyang lolo. Bawat numerong nakikita niya ay isang sampal, isang insulto sa kanyang talino at tiwala. Ang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang nagyayelong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso. Ito ay tungkol sa digmaan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng mga bank transfer, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Gabo. May dalang isang maliit at eleganteng paper bag. "Love, sabi ko na nga ba nandito ka pa?" Sabi nito. Ang boses ay malambing. "You work too hard." Inilapag nito ang paper bag sa kanyang mesa. "A little something for you." Binuksan ito ni Amelia. Sa loob, isang kahon ng alahas, isang pares ng hikaw na may sapiro, kumikinang at maganda. Isang mamahaling regalo para sa isang asawang napapabayaan, isang panuhol, isang kasinungalingan. "It's beautiful, Gabo. Thank you," sabi niya. Pinilit ang isang ngangiti. Hinawakan niya ang hikaw. Ang lamig ng metal at bato ay parang kagat ng ahas sa kanyang palad. Alam niyang ito ay isang paraan para pagaanin ang konsensya nito, para manatili siyang bulag sa katotohanan. "Isukat mo," sabi ni Gabo. Lumapit sa kanya mula sa likod. Hinawi nito ang kanyang buhok at inilagay ang hikaw sa kanyang tainga. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang leeg ay nagdulot sa kanya ng pangingilabot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ito palayo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ngumiti siya sa salamin. Isang perpektong pag-arte. Kinabukasan, habang nasa isang pagpupulong, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang secure message mula kay Mang Tonyo. Naghintay siya hanggang sa matapos ang pulong bago niya ito binuksan sa privacy ng kanyang opisina. Walang text. Isang larawan lamang. Nasa larawan si Isabel Castro, nakaupo sa isang restaurant, ngunit hindi siya nag-iisa. Kaharap niya sa mesa ay isang lalaki. Mas matanda, marahil nasa edad 60. May buhok na halos puti na, ngunit may matikas na tindig at matalim na mga matang tila kayang tumagos sa sinuman. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang aura, isang hangin ng kapangyarihan, ng panganib, at ng isang pamilyar na anino ng nakaraan na nagdulot ng biglaang panlalamig sa buong katawan ni Amelia. Nakatitig si Amelia sa larawan sa kanyang telepono. Ang screen ay tila isang bintana sa isang bangungot na hindi pa niya lubos na maintindihan. Ang lalaking kasama ni Isabel, ang kanyang tindig, ang paraan ng pagkakaupo na puno ng awtoridad, ang matalim na tingin na tila ba may sinusukat, ay nagpadala ng pamilyar na kilabot sa kanyang sistema. Hindi niya ito maalala, ngunit parang kilala siya ng kanyang kaluluwa. Isang kaaway, isang panganib. Bago pa man niya matawagan si Mang Tonyo para sa karagdagang impormasyon, ang telepono niya mismo ang tumunog. Numero ng imbestigador ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Amelia," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas kontrolado kaysa sa tunay niyang nararamdaman. "Senyorita," sagot ni Mang Tonyo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, purong profesionalismo, ngunit may bahid ng pag-aalala. "May resulta na ako sa pagkakakilanlan ng lalaking kasama ni Isabel Castro." Naghintay si Amelia. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Ang pangalan niya ay Ricardo Castro.
isang pangalan. Ngunit para kay Amelia, ito ay isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ricardo Castro. Ang pangalan ay tila nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala at mula roon ay bumuhos ang mga multo ng nakaraan. Bigla, wala na siya sa kanyang marangyang opisina. Bumalik siya sa panahon, 20 taon ang nakalipas. Nasa library siya ng kanilang lumang bahay, isang batang babae na nagtatago sa likod ng malalaking estante ng libro. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Mula sa kanyang pinagtataguan, naririnig niya ang malakas na tawanan ng kanyang ama, si Don Rafael de la Vega, at ng mga kasosyo nito sa negosyo. Mayroong champagne, mga sigarilyo, at ang amoy ng tagumpay sa hangin. Sa wakas, sigaw ng kanyang ama, itinaas ang kanyang kopita. Ang ahas ay wala na sa kanyang lungga. Tapos na ang mga Castro. Lumabas si Amelia mula sa kanyang pinagtataguan, dala ng kuryosidad. Nakita siya ng kanyang ama at ngumiti. Halika rito, munting prinsesa. Sabi nito, kinarga siya at inilagay sa kanyang kandungan. Ngayong araw, natutunan mo ang isang mahalagang aral sa negosyo. Ano po iyon, Papa? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng paghanga. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Ang amoy ng mamahaling tabako ay humalo sa hangin. May mga kalaban na lalaban ng patas. Pero may mga tulad ni Ricardo Castro, isang ahas. Gagamitin niya ang lahat. Paninira, panunuhol, pagbabanta. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya kapag nakaharap ka ng isang tulad niya, Amelia, hindi ka maaaring maging maawain. Kailangan mong unahan. Kailangan mong maging mas matalino. Kailangan mong durugin siya bago kanya madurog. Ang mga salita ay masyadong mabigat para sa isang 10 taong gulang. Ngunit ang imahe ng isang durog na ahas ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pangalang Ricardo Castro ay naging kasing kahulugan ng panganib. Senyorita Amelia, nariyan pa po ba kayo? Ang boses ni Mang Tonyo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakapit siya nang mahigpit sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Oo, Mang Tonyo, nariyan pa ako. Ang kanyang boses ay garalgal. Si Ricardo Castro, ang pinakamatinding karibal ng kanyang ama. Ang lalaking sinira ng kanilang pamilya. Siya ang ama ni Isabel, patuloy ni Mang Tonyo. At ang Castro Ventures, ito ay isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng mga pangalan ng kanyang mga dating pinagkakatiwalaang tauhan. Mukhang unti-unti niyang binubuhay muli ang kanyang imperyo gamit ang pera mula sa De La Vega Holdings. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Amelia ang pagkahilo. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pambababae. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay mas malalim, mas madilim. Isang paghihiganti. Dala ng isang biglaang pangangailangan na makahanap ng patunay ng isang bagay na pisikal na mag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Tumakbo si Amelia papunta sa lumang library ng kanyang ama na ngayon ay bahagi na ng kanyang opisina. Ito ang puso ng gusali, isang lugar na bihira niyang pasukin dahil sa mga alaala. Hinila niya ang isang maliit na hagdanan at inakyat ang pinakamataas na estante kung saan nakatago ang mga personal na file ng kanyang ama. Maalikabok ang mga kahon, mga relikya ng mga digmaang matagal nang natapos. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang nakasuot ng guwantes para sa negosyo, ay naging marumi sa alikabok habang binubuksan niya ang bawat folder. Hanggang sa nakita niya ito. Isang makapal na folder na may sulat kamay na label, R. Castro Acquisition. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang newspaper clipping na nagbabalita ng pagbagsak ng Castro Empire, mga legal na dokumento, mga report mula sa mga investigador na katulad ni Mang Tonyo, at isang larawan, isang mas batang Ricardo Castro,
Nakatayo sa harap ng kanyang dating gusali. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Sa likod ng larawan, may sulat ang kanyang ama. Ang ahas, huwag kalimutan. Inilatag niya ang mga lumang dokumento sa isang gilid ng kanyang mesa. Sa kabilang gilid, inilatag niya ang mga papeles na nakuha niya mula sa safe ni Gabo. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang opisina, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga pangalan ng maliliit na kumpanya sa mga lumang dokumento ni Ricardo Castro ay ang parehong mga pangalan na ginagamit ngayon bilang mga layer para sa Castro Ventures. Ang mga legal na taktika na ginamit noon para sirain ang mga kalaban ay ang parehong mga pattern na nakikita niya sa mga transaksyon ni Gabo. Ang lahat ay konektado. Hindi lang niloloko ni Gabo si Amelia. Ginamit siya nito, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangalan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pera ng De La Vega, ang dugo at pawis ng kanyang ama at lolo, ang siyang ginagamit na pondo para muling buhayin ang pinakamatinding kaaway ng kanilang pamilya. Ang kwintas na tala ng gabi ay hindi lang isang regalo para sa isang kabit. Ito ay isang simbolo, isang insulto, isang deklarasyon ng tagumpay mula sa mga anino. Napaupo si Amelia, ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malinaw at nakapapasong katotohanan. Ito ay isang planadong paghihiganti. At siya, kasama ang kanyang asawa, ay nasa gitna ng lahat. Ang kaalaman ay isang sandata, ngunit ito rin ay isang mabigat na pasanin. Alam ni Amelia ang buong katotohanan, ang plano, ang paghihiganti, ang lalim ng kataksilan, at ang bigat ng kaalamang iyon ay tila isang baluting bakal na kailangan niyang isuot araw-araw. Habang nagpapanggap na siya'y mahina at walang kamalay-malay, nagsimulang maramdaman ni Gabo ang pagbabago. Hindi ito isang bagay na hayagan, kundi isang bahagyang panlalamig sa hangin, isang kakaibang katahimikan sa mga mata ni Amelia na dati puno ng pagsinta. Marahil ay nakakaramdam na ito, marahil ay natatakot na ang kanyang perpektong plano ay malapit ng mabisto. At dahil sa takot, naging mas agresibo siya, naging mas mapangahas. Ang unang pag-atake ay nangyari sa loob ng boardroom, isang lugar na itinuturing ni Amelia na kanyang teritoryo. With all due respect, Madam Chairwoman, simula ni Gabo sa gitna ng kanilang lingguhang pagpupulong, ang kanyang boses ay puno ng pekeng paggalang. I've been looking at our quarterly projections. Napapansin ko lang na tila nagiging masyado tayong konserbatibo. There are opportunities we are missing, ventures we are too slow to act on. Lahat ng mata sa mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napalingon kay Amelia. Ang mga salita ni Gabo ay tila mga batong ipinukol sa isang tahimik na lawa. Hindi ito direktang akusasyon, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang pamumuno ni Amelia ay nagiging sagabal sa pag-unlad. Nanatiling kalmado si Amelia. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board bago ibinalik ang kanyang tingin kay Gabo. Thank you for your observation, Gabriel, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Ang pagiging konserbatibo na tinutukoy mo ay tinatawag kong strategic prudence. Sa isang pabago-bagong merkado, ang pagiging maingat ay hindi kahinaan, kundi katalinuhan. Ang mga opportunities na sinasabi mo ay may kaakibat na panganib na hindi pa natin nasusukat ng husto, unless you have concrete data to back your claims, aside from mere feelings. Isang matalas na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Gabo, na hindi handa sa direktang sagot, ay bahagyang natigilan. Ngunit isang miyembro ng board, isang matandang kaalyado ni Gabo, ang sumingit. May punto si Gabriel, Amelia. Perhaps we need a more aggressive approach. Doon naintindihan ni Amelia, and
Hindi na lang siya ang kalaban ni Gabo. Nagsisimula na itong magtanim ng lason sa isipan ng mga taong dapat ay nasa kanyang panig. Ang laban ay nagsimula na sa loob mismo ng kanyang kuta. Ang pangalawang pag-atake ay mas personal, mas masakit. Pagbalik niya sa kanyang opisina mula sa tanghalian, isang malaking arrangement ng mga puting lila ang sumalubong sa kanya, nakalagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga puting lila, bulaklak para sa mga patay. Ang amoy nito ay tila pumuno sa buong silid, nakakasulasok. Mayroon itong isang maliit na card. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Amelia. Ang sulat kamay ay pambabae, elegante at matalim. Thinking of you. Soon, you'll have all the time in the world to rest. Walang pangalan, ngunit hindi na niya kailangang hulaan. Isabel. Isang malinaw na pagbabanta na nakabalot sa anyo ng isang bulaklak. Isang mensahe na nagsasabing, alam namin na alam mo at wala kang magagawa. Dinurog ni Amelia ang card sa kanyang palad. Ang matutulis na gilid nito ay bumaon sa kanyang balat. Ang galit ay isang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Napakainit na halos hindi na siya makahinga. Nang gabing iyon, sa kanilang hapunan, sinubukan ni Gabo na muling isuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Ayos ka lang ba, love? Tanong nito. Hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. You seem distant lately. May problema ba sa trabaho? Itinaas ni Amelia ang kanyang paningin mula sa kanyang plato. Tinitigan niya ang mga mata nito. Hinahanap ang kahit katiting na bahid ng katotohanan, ngunit wala siyang nakita, kundi isang perpektong pagkukunwari. Pagod lang siguro, sagot niya. Dealing with some pests in the company, mga peste na sumisira sa pundasyon. But don't worry, I'll handle them. Nakita niya ang bahagyang pag-igting sa panga ni Gabo. Nakuha nito ang dobleng kahulugan ng kanyang sinabi. Ang hapunan ay natapos sa isang mabigat na katahimikan. Kinabukasan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay dumating mula sa taong hindi niya inaasahan. Si Clara, ang kanyang personal na assistant sa loob ng 5 taon. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang schedule, sa kanyang mga pribadong dokumento, sa halos lahat ng aspeto ng kanyang profesional na buhay. Napansin ni Amelia ang mga maliliit na bagay. Ang pag-iwas ni Clara sa kanyang tingin, ang panginginig ng mga kamay nito kapag nag-aabot ng kape, ang madalas nitong pagsulyap sa telepono. Isang hapon, habang papasok siya sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Clara mula sa loob, mahina at nag-aalala. Hindi ko na po yata kaya ito, sir. Masyadong delikado. Dahan-dahang binuksan ni Amelia ang pinto. Natigilan si Clara, ang telepono ay halos mabitawan. Ang takot sa kanyang mga mata ay isang malinaw na pag-amin. Sino ang kausap mo, Clara? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi makasagot si Clara. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Gabo ba? Ang pagtango ni Clara ay parang isang punyal na sumaksak kay Amelia sa likod. Ang kanyang pinakamalapit na tauhan, ang kanyang anino. Binili na rin. Gaano na siya katagal nag-iisa sa labang ito? Magkano? Tanong ni Amelia. Hindi ito tanong ng isang amo sa isang empleyado. Ito ay tanong ng isang taong nasaktan. Umiling si Clara. Humahagulgol. Hindi lang po sa pera, ma'am. Tinakot niya po ako. Ang pamilya ko. Hindi na kailangan ni Amelia ng paliwanag. Tinalikuran niya si Clara at tumingin sa bintana. Pinagmasdan ang syudad na tila unti-unting lumalamon sa kanya. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi kailanman naging ganito kabigat. Kinahapunan, habang naghahanda si Amelia na umuwi, hinarang siya ni Clara sa pasilyo. Ang mukha nito ay namumugto, puno ng pagsisisi at takot. Ma'am, bulong nito,
Ang boses ay nanginginig. Inilahad nito ang isang kamay. Sa palad nito, isang maliit na itim na USB flash drive. Nandyan po ang lahat, sabi ni Clara. Mabilis na ipinasok ang USB sa kamay ni Amelia. Mga kopya ng email, mga recording, lahat ng pinapagawa niya sa akin. Lahat ng katotohanan. Mana ma'am, patawarin niyo po ako. Bago pa man makapagsalita si Amelia, mabilis na tumalikod si Clara at halos tumakbo palayo. Naiwan si Amelia sa gitna ng tahimik na pasilyo, nakatayo at nakatitig sa maliit na piraso ng plastik sa kanyang kamay. Isang bagay na napakaliit, ngunit naglalaman ng bigat ng lahat ng kasinungalingan, lahat ng kataksilan. Ito na marahil ang huling pako, ang sandatang kailangan niya para tapusin ang laban. Ang bigat ng maliit na USB sa kanyang palad ay kabaligtaran ng bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi umuwi si Amelia. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang peking ng ngiti at mga yakap ni Gabo sa gabing iyon. Hindi pagkatapos hawakan ang bagay na ito na parang isang bombang sasabog anumang oras. Sa halip, bumalik siya sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto, isinara ang mga blinds, at pinatay ang lahat ng ilaw maliban sa maliit na desk lamp na nagbibigay liwanag sa kanyang mesa. Ang buong De La Vega Tower ay tahimik na. Isang higanteng natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa pinakatuktok nito. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan lang niya ang USB. Ito ang kahon ni Pandora. Kapag binuksan niya ito, wala nang balikan. Ang huling piraso ng kanyang pag-asang, maaaring nagkakamali siya na mayroon pa ring maaring isalba, ay maglalaho. Huminga siya ng malalim, isang hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, at isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito, pinangalanang Proyekto. Doble click. Ang unang bumungad sa kanya ay isang serye ng mga email. Mga email sa pagitan ni Gabo at Isabel, ngunit hindi ito mga email ng magkasintahan. Ito ay mga email ng magkasabwat. Isabel, nakumbinsi ko na si Mr. Tan. He's selling his shares. We're another step closer. Gabo, excellent. Keep him sweet. Gamitin mo ang charm mo. As for my side, the old fools on the board are starting to question her leadership. It's working. Binasa ni Amelia ang bawat salita, ang bawat pangungusap, at ang bawat isa ay parang sampal. Ang kanyang strategic prudence ay ipinipinta bilang kahinaan. Ang kanyang pagiging maingat ay ginagawang katangahan. At ang pinakamasakit, ang pangalan ng mga taong matagal nang nagsilbi sa kanyang ama ay nababanggit, tinatawag na matatandang hangal na madaling mauto. Sunod niyang binuksan ang isang subfolder na may label na financials, mga spreadsheet, mga pekeng ulat, mga detalyadong plano kung paano unti-unting ililipat ang pondo mula sa mga lehitimong proyekto patungo sa Castro Ventures. Nakita niya ang kanyang pirma na digital na pineke sa ilang mga dokumento. Ang kanyang sariling pangalan ginamit laban sa kanya. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling folder. Recordings. Nag-atubili siya. Ang pagbabasa ng kataksilan ay isang bagay. Ang marinig ito ay iba. Ngunit kailangan niyang marinig ang boses ng mga taong sumisira sa kanya. Pinindot niya ang play sa unang audio file. Ang boses ni Gabo, ang unang narinig niya, malinaw at malakas. Ngunit may kasama siyang ibang lalaki. Isang boses na mas matanda, mas malalim, at puno ng awtoridad na may halong pait. Ang lahat ay naaayon sa plano, Ricardo, sabi ni Gabo. Malapit nang bumagsak ang reyna sa kanyang trono, hindi niya alam na ang sarili niyang hari ang kumakalaban sa kanya. Sumunod ang tawa, isang tawang malamig at walang kagalakan. Ang tawa ni Ricardo Castro. "Huwag kang masyadong maging kampante, bata," sagot ni Ricardo.
Hindi mo kilala si Amelia tulad ng pagkakakilala ko sa dugo ng mga De La Vega. Matalino siya. Matatag. Katulad ng kanyang ama. Pero may kahinaan siya. Giit ni Gabo. At sa sinabi niyang iyon, naramdaman ni Amelia na tila tinusok ang kanyang puso. Ako, mahal niya ako. Nagtitiwala siya sa akin. At iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pinakinggan ni Amelia ang buong pag-uusap. Ang kanilang plano. Ang hostile takeover. Ang balak nilang ipahiya siya sa darating na annual stockholders meeting sa pamamagitan ng paglalabas ng mga pekeng datos na magpapakitang palubog na ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang layunin nilang bilhin ang lahat ng shares na kaya nilang bilhin sa pamamagitan ng pera mismo ng De La Vega. Para sa huli, si Ricardo Castro ang lalabas na bagong may-ari, ang tagapagligtas, ang paghihiganti, hindi lang para sa negosyo, para sa dangal na winasak ng kanyang ama. Pagkatapos ng pag-uusap ni Gabo at Ricardo, isa pang recording ang kanyang pinakinggan. Boses ni Gabo at Isabel. I can't wait for this to be over, sabi ni Isabel. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagkayamot. Pagod na akong magpanggap na mahalaga sa akin ang matandang iyon. Sino? Si Tan? Tanong ni Gabo. Hindi. Ikaw, sagot ni Isabel na sinundan ng isang halakhak. Just kidding, mahal. Of course you're important. Ikaw ang susi sa lahat. Pero ang totoong premyo dito ay ang makita ang mukha ni Amelia de la Vega kapag nalaman niyang ang lahat ng meron siya ay pag-aari na ng isang Castro. Pinatay ni Amelia ang audio, hindi na niya kaya. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling paghinga, mabigat at pilit. Ang sakit ay lampas na sa pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang kompletong pagwasak. Si Gabo ay hindi lang siya niloko, kinamuhian siya nito. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isang kasangkapan lamang. Ang 10 taon ng kanilang pagsasama ay isang mahabang dula-dulaan. Ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, gumuho siya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malamig na kahoy ng kanyang mesa at humagulgol. Hindi isang iyak ng prinsesa. Ito ay isang primal na sigaw ng isang taong nawalan ng lahat. Isang sigaw ng sakit, ng galit, ng matinding pagkabigo. Inilabas niya ang lahat. Ang bawat peking ng ngiti, bawat pilit na halik, bawat gabi ng pagdududa. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ngunit nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, wala ng luha. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula, ngunit wala ng bahid ng kalungkutan. Ang naroon na lang ay isang apoy, isang nagbabagang apoy na kayang tupukin ang lahat. Ang sakit ay nagbigay daan sa galit, at ang galit ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malakas pa. Isang nagyayelong determinasyon. Tumayo siya. Naglakad papunta sa salamin sa kanyang pader at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amelia na asawa ni Gabo. Siya na ngayon ang anak ni Don Rafael de la Vega. Ang tagapagmana, ang reyna. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Idinayal niya ang numero ng kanyang personal na abogado, ang pinakamatapat na legal counsel ng kanyang ama. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Amelia ay kalmado na tila ba nagyelo. Attorney Sandoval, sabi niya, kanselahin mo ang lahat ng aking appointment bukas. Mayroon tayong kailangang paghandaan. Ano yon, ma'am? Tanong ng abogado. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amelia habang nakatitig sa kanyang refleksyon. Isang digmaan. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagguho at muling pagbangon,
Isang bagong Amelia ang pumasok sa De La Vega Tower kinabukasan. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa ng pamumugto, ay mayroon ng bagong talim. Ang kanyang paglakad ay may bigat at layunin. Ang maskara ng isang nagdududang asawa ay napalitan na ng isang maskara na mas perpekto at mas mapanlinlang. Ang maskara ng isang talunang reyna. Kinailangan niyang paniwalain sila. Kinailangan niyang isipin ni Gabo na nagtagumpay na ito sa pagsira sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kilos ni Amelia sa harap ng lahat. Sa mga board meeting, hindi na siya nakikipagtalo. Kapag may ibinibigay na mungkahi si Gabo o ang mga kaalyado nito, tumatango na lang siya. Ang kanyang tingin ay malayo. Tila pagod na sa pakikipaglaban. Ang kanyang boses, na dati puno ng awtoridad, ay naging mahina at walang sigla. Okay, if that's what the majority thinks is best, madalas niyang sinasabi, sabay suklay ng daliri sa kanyang buhok na tila bapasan niya ang buong daigdig. Nakita ni Gabo ang pagbabagong ito at naging kampante. Sa kanyang paningin, si Amelia ay isang barkong unti-unti nang lumulubog. Madalas niya itong nakikitang nakatulala sa bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng tsaa na hindi naman iniinom. Ang apoy sa mga mata nito ay tila namatay na. Nakuha rin kita sa pagod, mahal. Bulong ni Gabo sa sarili isang hapon habang pinagmamasdan niya si Amelia mula sa siwang ng pinto. Ngumisi siya. Ang tagumpay ay abot kamay na. Nagpadala si Gabo at Isabel ng mensahe sa isa't isa, puno ng pagmamalaki. Gabo, she's breaking. I can see it. It's almost over, Isabel. Good. Make her suffer for my father. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng pagpapanggap na yon, isang bagyo ang namumuo. Sa gabi, kapag ang lahat ay umuwi na, ang opisina ni Amelia ay nagiging isang war room. Kasama niya si Atty. Sandoval, ang kanyang matandang abogado na may matalas na isip, at si Mang Tonyo, na ang mga koneksyon ay parang galamay na abot kahit saan. Sa malaking mesa, hindi na mga quarterly report ang nakalatag, kundi mga org chart, mga litrato ng bawat miyembro ng board at mahahalagang stockholders, at mga detalyadong ulat mula sa investigasyon ni Mang Tonyo. Si Mr. Velasco, sabi ni Atty. Sandoval, itinuturo ang isang larawan. Matagal nang tapat sa ama mo, pero nalulugi ang sarili niyang negosyo. Madaling matukso sa pangako ni Gabo. Nakausap ko ang anak niya, singit ni Mang Tonyo. May malaki siyang pagkakautang dahil sa pagsusugal. Iyon ang ginagamit ni Reyes para pilitin si Velasco. Tumango si Amelia. Kung gayon, tulungan natin siya, bayaran ang utang ng anak niya ng walang kapalit. Ipaalala natin sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng utang na loob at katapatan. Isa-isa nilang pinag-aralan ang bawat tao, bawat kahinaan, bawat posibleng motibasyon. Para sa mga matapat, pinalakas ni Amelia ang kanilang loob sa pamamagitan ng mga lihim na pag-uusap. Pinupuntahan niya sila sa kanilang mga tahanan, hindi bilang CEO, kundi bilang anak ng kanilang kaibigan, si Rafael de la Vega. Ang legasiya ni Papa ang nakataya rito, sabi niya sa isang matandang stockholder na kalaro ng golf ng kanyang ama. Hindi ko ito hahayaang makuha ng mga ahas. Ang kanyang pagod na anyo sa umaga ay kabaligtaran ng kanyang walang kapagurang enerhiya sa gabi. Bawat piraso ng ebidensya mula sa USB ay maingat na inayos ni Attorney Sandoval para maging isang solidong kaso. Bawat recording ay na-transcribe, bawat peking dokumento ay itinabi sa tabi ng orihinal para ipakita ang pandaraya. Isang linggo bago ang nakatakdang stockholders meeting, ang lahat ay handa na. Ang kanilang plano ay parang isang perpektong makina, naghihintay na lang ng tamang oras para paandarin. Sa huling gabi ng kanilang paghahanda, tumingin si Amelia sa dalawang lalaking naging kanyang mga general sa digmaang ito. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa inyo, sabi niya
Ang kanyang boses ay puno ng sinserong pasasalamat. Ngumiti si Atun Sandoval. Ang makita kang lumaban tulad ng ama mo, iyon na ang bayad, Amelia. Tumango si Mang Tonyo. Ang hustisya para kay Don Rafael ang mahalaga. Isang araw, bago ang paghuhukom, naganap ang eksenang pinakahihintay ni Gabo. Pumasok ito sa opisina ni Amelia. Hindi na kumakatok. Na tila ba pag-aari na niya ang lugar. Sa kanyang kamay, isang asul na folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Amelia nang may malakas na kalabog. Ano ito? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay mahina at pagod. Divorce papers? Sabi ni Gabo. Ang kanyang mga labi ay nakangisi. At isang kasunduan. Ibigay mo sa akin ang iyong controlling shares sa De La Vega at bibigyan kita ng isang malinis at mabilis na paghihiwalay. Walang iskandalo. Makakalaya ka na sa lahat ng ito. You can rest. Ginamit niya ang parehong salita mula sa card ni Isabel. Isang huling insulto. Tinitigan ni Amelia ang mga papel. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Gabo. Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang emosyon. Ito na ang huling pag-arte. Kinuha niya ang mga papel at dahan-dahang pinagmasdan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siyang muli kay Gabo. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ang sagot na yon, ang kawalan ng paglaban, ang tila pagsuko, ang siyang nagbigay kay Gabo ng kumpletong kumpiyansa. Para sa kanya, tapos na ang laro. Nanalo na siya. Huwag mong tagalan, sabi nito. Sabay talikod at lakad papalabas. Bukas, sa ayaw at sa gusto mo, magbabago ang lahat. Naiwan si Amelia sa kanyang opisina. Hawak ang mga papel ng kanilang paghihiwalay. Pinakinggan niya ang papalayong mga yabag ni Gabo. Ang tunog ng tagumpay sa isipan nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakita ni Gabo. Isang nangiting malamig at matalim na parang patalim. Oo, Gabo. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Magbabago ang lahat. Ang gabi ay perpekto. Mula sa balkonahe ng penthouse suite na inupahan niya para sa kanila ni Isabel, tanaw ni Gabriel Reyes ang kumikinang na skyline ng Makati. Ang mga toreng salamin at bakal, na dati tinitingala niya lang, ay tila mga tropeyo na ngayon. Sa kanyang paningin, naghihintay na lang na angkinin. Humigop siya mula sa kanyang baso ng mamahaling whiskey. Ang lasa ng tagumpay ay mas matamis pa kaysa sa alak. Ano ang iniisip mo? Ang boses ni Isabel ay parang musika sa kanyang pandinig. Lumapit ito. Ang katawan ay nakabalot sa isang sedang roba at yumakap mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Iniisip ko ang bukas, sagot ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Iniisip ko ang mukha ng lahat kapag nalaman nila na ang De La Vega Holdings ay may bago ng hari. At Reyna, dagdag ni Isabel, hinalikan siya sa leeg. Ngumisi si Gabo at humarap para yakapin ito. At Reyna, ulit niya. Sa wakas, Isabel, matatapos na rin ang lahat ng pagpapanggap. Wala nang Amelia, wala nang pagtatago. Tayo na. Hinigpitan ni Isabel ang yakap. Ipinagmamalaki ka ni Papa. Sabi niya, mas matalino ka pa sa inaakala niya. Iyon ang mga salitang gustong-gusto marinig ni Gabo. Ang pagkilala. Sa buong buhay niya kasama si Amelia, palagi siyang si Mr. De La Vega, ang asawa ng CEO, isang anino lamang. Kahit anong gawin niya, ang tingin ng lahat sa kanya ay isang masuwerteng lalaki na nakapag-asawa ng mayaman. Ngunit bukas, makikita nilang lahat. Hindi siya anino, siya ang bagyo. Ibinigay ko na sa kanya ang divorce papers kanina. Pagmamalaki niya. Nakita mo sana ang itsura niya. Basag na basag. Wala nang laban. Sumuko na siya. Sigurado ka? Tanong ni Isabel. 100%. Sabi ni Gabo. Kilala ko si Amelia. Kapag nasaktan, nagiging marupok.
At dinurog ko hindi lang ang kumpanya niya, kundi pati ang puso niya. Bukas, uupo lang siya roon at tatanggapin ang kanyang kapalaran. Tinawagan niya si Ricardo Castro para sa huling kumpirmasyon. Handa na ang lahat, Ricardo. Sabi niya, puno ng kumpiyansa. Ang mga numero ay nasa panig natin. Ang mga board member ay nasa bulsa na natin. Bukas, sa oras na ito, ang pangalang De La Vega ay magiging alaala na lang. Sa kabilang linya, isang mahinang tawa ang narinig niya. Magaling. Huwag kang magkakamali, Gabo. Isa lang ang pagkakataon natin dito. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gabo. Ang reyna ay patay na. Bukas, ang koronasyon na lang. Pagkababa ng telepono, itinaas niya ang kanyang baso. Para sa atin, sabi niya kay Isabel. Sa ating bagong imperyo, itinaas din ni Isabel ang kanyang baso. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nag-aapoy sa parehong ambisyon at pagkasabik. Ang tunog ng kanilang mga baso na nag-uumpugan ay ang tanging ingay sa marangyang silid, isang paunang selebrasyon para sa isang tagumpay na inaakala nilang sigurado na. Ang gabi ay tahimik. Hindi tulad ni Gabo. Hindi pinili ni Amelia ang taas ng isang gusali para pagmasdan ang syudad. Sa halip, naglakad siya sa hardin ng kanilang bahay, ang hardin na itinayo at inalagaan ng kanyang ama. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche ay humahalo sa malamig na hangin. Ang mansyon sa kanyang likuran ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang teatro ng mga kasinungalingan, isang hawlang ginto. Ngunit sa gabing ito, sa hardin na ito, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Ang kanyang lakas. Hindi siya takot. Wala na ring galit. Ang natitira na lang ay isang malinaw at malamig na paninindigan. Ang lahat ng emosyon ay naibuhos na. Ang natitira na lang ay ang plano, ang pagpapatupad. Pinagmasdan niya ang mga bituin sa langit. Bawat isa ay isang tahimik na saksi. Naalala niya ang mga pangarap nila ni Gabo noong sila'y nagsisimula pa lang. Ang mga pangako, ang mga tawanan, ang lahat ng iyon ay parang isang pelikula na pag-aari ng ibang tao. Ang babaeng naniwala sa mga iyon ay matagal nang namatay. Ang nabubuhay ngayon ay isang taong ibang-iba na. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalatag ang divorce papers na ibinigay ni Gabo, ang testamento ng kanyang kataksilan, isang simbolo ng kanyang kayabangan. Kinuha niya ang mga papel, hindi niya ito binasa. Hindi na mahalaga ang mga salitang nakasulat doon. Ang kasunduan, ang mga kondisyon, lahat ay walang bisa. Dahan-dahan, sa isang paraang puno ng ritual, pinunit niya ang mga papel sa gitna. Pagkatapos, ay pinunit niya itong muli at muli. Hanggang sa ang mga ito ay naging maliliit na piraso na lamang. Kinuha niya ang mga piraso at lumabas sa balkonahe ng kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang mga ito na liparin ng hangin. Parang mga puting paru-paro na nawawala sa kadiliman ng gabi. Isang simbolikong paglaya. Bumalik siya sa loob. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Ilang oras na lang. Humiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi para matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang mangyayari bukas. Ang bawat eksena, ang bawat linya, ang pagpasok niya, ang mga mukha nila, ang pagbagsak ng kanilang mga maskara, ang tunog ng kanilang pagkagulat. Ito ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi sa kanyang pangalan, sa kanyang kumpanya, sa kanyang buhay. Pagsikat ng araw kinabukasan, si Amelia ang unang nagising. Naghanda siya para sa araw na yon, hindi tulad ng dati. Pinili niya ang isang damit na pula, ang kulay ng kapangyarihan at dugo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang pampaganda ay simple ngunit matapang. Pagbaba niya, nakita niya si Gabo sa may pintuan.
handa nang umalis. Nakasuot ito ng pinakamahal niyang suit. Ang kanyang ngiti ay ang ngiti ng isang mananalo. Sabay na tayo? Alok nito, isang huling pag-arte. Umiling si Amelia. Hindi, magkita na lang tayo doon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Nagkibit-balikat si Gabo at umalis. Naiwan si Amelia sa katahimikan ng malaking bahay. Huminga siya ng malalim. Paglabas niya ng pinto, hindi na siya ang asawang naiwan. Siya ang reynang papunta sa digmaan. At habang papasok siya sa grand ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang meeting, nakita niya sila. Si Gabo at Isabel, magkatabi. Tila mga hari at reyna ng isang piyesta. At ilang metro mula sa kanila, nakaupo ng may autoridad, ay si Ricardo Castro, na sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, ay muling humarap sa mundo ng De La Vega. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ricardo. Isang saglit na pagkilala. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Ang laban ay magsisimula na. Ang grand ballroom ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Ang mga stockholder at miyembro ng board ng De La Vega Holdings ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at kuryosidad. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagbabago sa pamunuan ay kumalat na parang apoy sa loob ng ilang linggo. Ngayon, ang araw ng katotohanan. Sa harap, sa presidential table, nakaupo si Amelia de la Vega. Kalmado, tahimik. Ang kanyang pulang damit ay isang matapang na pahayag sa gitna ng dagat ng mga itim at abong kasuotan. Sa kanyang kanan, si Gabo, na may kumpiyansang nangiti. Sa kabilang dulo ng audience, kitang-kita niya si Isabel at si Ricardo Castro. Ang kanilang mga mukha ay parang mga manonood sa isang dula na alam na nila ang katapusan. The meeting is now called to order, anunsyo ni Amelia. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-awngaw sa buong silid. Sinimulan niya ang mga formalidad, ang pagbasa ng minutes ng nakaraang meeting, ang financial report. Ngunit lahat ay alam na ito'y isang palabas lamang bago ang tunay na kaganapan. At hindi nga nagtagal, nagsimula ito. Tumayo ang isa sa mga kaalyado ni Gab. Madam Chairwoman, with a heavy heart, I would like to raise a motion of no confidence in your current leadership. Sunod-sunod na. Isa-isang tumayo ang mga taong binili o tinakot ni Gabo inilalahad ang mga pekeng problema, ang mga pinalaking pagkakamali. Ang kwentong kanilang ipinipinta ay tungkol sa isang kumpanyang nalulugi sa ilalim ng isang mahinang lider. Habang nagsasalita sila, nanatiling tahimik si Amelia. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa mesa. Tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila. Tinatandaan ang kanilang mga mukha, ang kanilang kataksilan. Nang matapos ang huling tagapagsalita, tumayo si Ricardo Castro mula sa kanyang upuan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang multo ng nakaraan ay muling nagbalik. Ako si Ricardo Castro, anunsyo niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pait. 20 taon na ang nakalipas. Ang pamilya de la Vega, sa pamumuno ni Rafael, ay winasak ang lahat ng aking pinaghirapan sa isang paraang marumi at walang awa. Ngayon, ang kasaysayan ay umuulit, ngunit sa pagkakataong ito, ako ang mananaig. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, isinalaysay ang isang bersyon ng nakaraan kung saan siya ang biktima. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng bagong direksyon, ng bagong dugo, at ako, kasama ang iba pang nag-aalalang stockholder na kinakatawan ni Mr. Gabriel Reyes, ay handang ibigay iyon. Ang epekto ay dramatiko. Ang bulungan ay naging ugong. Si Ricardo Castro, ang matagal ng kaaway, ay nagbabalik bilang isang tagapagligtas. Sa wakas, tumayo si Gabo. Ang kanyang grand finale. Alam ko pong marami sa inyo ang nagulat, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Mahal ko ang asawa ko,
Ngunit mas mahal ko ang kumpanyang ito at nakikita kong dinadala niya ito sa kapahamakan. Kaya't hinihiling ko sa inyo, para sa kinabukasan ng De La Vega Holdings, bumoto tayo para sa pagbabago. Tumingin siya kay Amelia, isang tingin ng pekeng awa at tunay na tagumpay. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ngunit pagkatapos ng kanyang talumpati, hindi umupo si Amelia. Hindi siya umiyak, hindi siya sumuko. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Tapos na ba kayo? Ang tanong ay simple. Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay nagpatigil sa lahat. Ang nangiti sa mukha ni Gabo ay bahagyang naglaho. Naglakad si Amelia mula sa likod ng mesa papunta sa gitna ng entablado, hawak ang isang maliit na remote control. Marami akong narinig ngayong umaga, sabi niya. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumadaan sa mga mukha ni Gabo, Ricardo at Isabel. Narinig ko ang mga kwento ng kabiguan, ng pag-aalala, at ng paghihiganti. Ngunit ang hindi ninyo narinig, pagpapatuloy niya, ay ang totoong kwento. Pumindot siya sa remote. Ang malaking screen sa likod niya, na kanina'y nagpapakita ng logo ng kumpanya, ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isang email ang lumabas. Ang email sa pagitan ni Gabo at Isabel tungkol sa pagbili ng shares ni Mr. Tan. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa audience. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Si Isabel ay namutla. Ang agresibong approach na hinahanap ninyo, sabi ni Amelia, ay isang sistematikong pagnanakaw. Pumindot siyang muli. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento. Mga bank transfer patungo sa Castro Ventures, ang mga pekeng ulat na may pekeng pirma niya. Bawat isa ay ipinapaliwanag ni Amelia ng may kalmado at matalas na detalye. Ang silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang pagbagsak ng ating quarterly projections ay hindi dahil sa aking pamumuno, sabi ni Amelia. Ito ay dahil ang pera na dapat sanay para sa ating pag-unlad ay tahimik na inililipat para pondohan ang pagbabalik ng ating pinakamatinding kaaway. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo Castro. Si Ricardo ay hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkabigla. At para sa huling pasabog, muling pumindot si Amelia. Maaring sabihin ninyong lahat ng ito ay gawa-gawa lamang, sabi niya. Kung gayon, pakinggan natin ang katotohanan mula mismo sa kanila. Ang tunog ng isang audio recording ay pumuno sa buong ballroom. Ang lahat ay naaayon sa plano, Ricardo. Malapit nang bumagsak ang reyna sa kanyang trono. Ang boses ni Gabo, ang boses ni Ricardo. Mahal niya ako, nagtitiwala siya sa akin, at iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang huling pangungusap na yon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Lahat ng mata ay napunta kay Gabo, na ngayon ay nakatayo, nanginginig, ang mukha ay walang kulay. Sunod ang boses ni Isabel. Ang totoong premyo dito ay ang makita ang mukha ni Amelia de la Vega kapag nalaman niyang ang lahat ng meron siya ay pag-aari na ng isang Castro. Tapos na. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng kaguluhan, mga sigawan, mga akusasyon. Ang mga miyembro ng board na pumanig kay Gabo ay mabilis na lumayo sa kanya, tila ba ito'y isang ketungin. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Amelia sa entablado, isang reynang matagumpay. Tinitigan niya si Gabo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Wala na siyang nakitang kayabangan, kundi purong takot at pagkagapi. At sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang ilang unipormadong pulis, kasama si Attorney Sandoval. Naglakad sila ng diretso patungo sa kinaroroonan ni Gabo. Gabriel Reyes, sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin para sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of public documents.
Habang pinoposasan ang nanginginig na mga kamay ni Gabo, tumingin si Amelia sa kanya. Hindi na may galit kundi may awa. Ang kanyang paghuhukom ay hindi lamang legal. Ito ay personal. At ito ay tapos na. Ang mga flash ng kamera at nagkakagulong mga reporter sa labas ng hotel ay isang testamento sa laki ng iskandalong sumabog. Ang pangalang De La Vega at Castro muling pinag-ugnay ng balita. Hindi dahil sa isang corporate takeover, kundi dahil sa krimen at kataksilan. Ngunit sa gitna ng unos, si Amelia de la Vega ay nanatiling sentro ng kalmaduhan. Sa sumunod na araw, humarap siya sa media. Walang bakas ng pagiging biktima sa kanyang tindig. Nakatayo sa harap ng logo ng De La Vega Holdings, hinarap niya ang bawat tanong ng may katapatan at dignidad. Yes, there was an attempt to undermine this company from within. Pag-amin niya, it was a betrayal on both a professional and a personal level. But let me be clear, De La Vega Holdings was built on a foundation of integrity and strength. This foundation was tested, but it did not break. It is stronger now than ever before. Pinanood niya ang press conference na yon sa TV mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kumpiyansa sa merkado. Ang stocks ng kumpanya na bahagyang bumagsak ay nagsimulang tumaas muli. Ang sunog ay naapula. Ngunit ang usok ay nananatili pa rin sa kanyang personal na buhay. Pag-uwi, sa mansyon ng gabing iyon, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas malalim at mas totoo kaysa dati. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-aantay sa isang asawang umuuwi ng gabi na. Ito ang katahimikan ng pag-iisa, ng kalayaan. Pumasok siya sa kanilang dating master bedroom. Ang amoy ni Gabo ay naroon pa rin sa mga damit na naiwan sa aparador, sa pabango sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob ng isang dekada, ang silid na ito ay naging saksi sa kanilang buhay. Ngayon, ito'y isang museo ng mga kasinungalingan. Kumuha si Amelia ng malalaking garbage bag. Isa-isa, walang emosyon. Inilagay niya ang lahat ng gamit ni Gabo sa loob. Ang mga mamahaling suit na binili, gamit ang pera ng kumpanya, ang mga sapatos, ang mga relo. Lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa bahay na ito ay kailangang maglaho. Habang nag-aayos, nahulog mula sa isang libro ang isang luma nilang litrato. Kinunan ito noong kanilang honeymoon. Pareho silang bata, nakangiti. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga pangarap. Tinitigan ito ni Amelia ng matagal. Ang babae sa larawan, ang Amelia na yon, ay tila isang estranghera. Ang kanyang inosenteng ngiti ay masakit tingnan. Hindi niya pinunit ang larawan. Itinabi niya ito sa isang kahon kasama ng iba pang alaala. Hindi para balikan, kundi para hindi makalimutan. Isang paalala sa sakit na nagpatatag sa kanya. Kinabukasan, pumirma siya ng mga papeles kasama si Attorney Sandoval. Ang kasong isinampa ng kumpanya laban kay Gabo at Ricardo. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang petisyon para sa annulment. Habang itinititik niya ang kanyang pangalan sa dulo ng dokumento, naramdaman niya ang paggaan ng isang malaking bigat mula sa kanyang mga balikat. Isang kabanata ng kanyang buhay ang opisyal ng isinasara. Isang araw, habang nasa kalagitnaan siya ng isang pulong, tumawag ang kanyang sekretarya. "Ma'am, may bisita po kayo." Ayaw pong magpasabi ng pangalan, pero nagpupumilit po siyang makausap kayo. Nagtaka si Amelia, ngunit pumayag siya. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, pumasok ang isang taong hindi niya inaasahang makita muli. Si Isabel Castro. Malayo sa imahe ng isang babaeng mapang-akit at puno ng kumpiyansa, ang Isabel na nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod at talunan. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang damit ay simple. Wala na ang tala ng gabi sa kanyang leeg. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay malamig ngunit hindi galit. "Gusto ko lang
Gusto ko lang sabihin na nagsimula si Isabel, ang boses ay nanginginig. Patawad. Hindi sumagot si Amelia. Hinintay niya itong magpatuloy. Lahat ng ito, ang plano, nagsimula ito dahil sa galit ng ama ko. Lumaki ako sa mga kwento ng kung paano sinira ng pamilya ninyo ang buhay namin. Naging misyon ko na tulungan siyang makabangon, nabawi ng lahat. Huminto siya at huminga ng malalim. Pero habang tumatagal, nakita ko ang klase ng tao na kasama ko. Si Gabo, si Papa, ang kanilang kasakiman. Hindi na ito tungkol sa hustisya. Naging tungkol na ito sa pagwasak at ayokong maging katulad nila. Tinitigan ni Amelia si Isabel. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang isang kaaway, kundi ang isang babaeng naligaw din ng landas, na naging biktima ng galit ng nakaraang henerasyon. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Isabel, sabi ni Amelia. Sa wakas, ang kailangan mo ay patawarin ang sarili mo at mamuhay ka ng isang buhay na malayo sa anino ng ino ng galit ng ama mo. Tumango si Isabel, may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat! Bulong nito bago tumalikod at umalis. Pag-alis ni Isabel, naiwan si Amelia na nag-iisip. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Walang tunay na nananalo sa isang digmaang tulad nito. Makalipas ang ilang buwan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga nasira sa kumpanya at pagpapatupad ng mga bagong patakaran, dumating ang isang sulat sa kanyang opisina. Ang selyo ay mula sa City Jail. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Gabo. Mahaba ang liham. Puno ito ng mga pagsisisi, ng mga paliwanag, ng mga pakiusap. Isang desperadong pagtatangka ng isang taong nawalan na ng lahat. Sinabi niyang mahal pa rin siya nito, na nadala lang siya ng ambisyon at ng masamang impluwensya ni Ricardo. Hawak ni Amelia ang papel, ang mga salita ay tila walang bigat. Ang lahat ng yon ay huli na. Ang tiwalang sinira ay hindi na maibabalik. Hawak ni Amelia ang liham mula kay Gabo. Ang manipis na papel ay tila naglalaman ng bigat ng 10 taon ng kasinungalingan at sakit. Binasa niya ang bawat salita ng pagsisisi, ngunit ang mga ito ay parang mga dayuhang salita mula sa isang wikang hindi na niya naiintindihan. Ang pusong dating tumutugon sa pangalan ni Gabo ay matagal nang tumigil sa pagtibok para sa kanya. Hindi niya itinapon ang sulat. Hindi niya rin ito pinunit. Sa halip, naglakad siya papunta sa maliit na fireplace sa kanyang opisina na bihira niyang gamitin. Sinindihan niya ang apoy. Ang maliliit na apoy ay nagsimulang sumayaw, nagbibigay ng init sa malamig na silid. Tinitigan niya ang sulat sa huling pagkakataon. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ang huling multo. Dahan-dahan, inihulog niya ang liham sa apoy. Pinanood niya itong kainin ng apoy. Ang mga salita ay unti-unting nagiging itim. Pagkatapos ay abo. Habang naglalaho ang papel, naramdaman ni Amelia ang isang pinal na paglaya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtanggap. Pagsasara ng aklat. Ang abo ng kahapon ay hindi na maaaring maging lason sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang mga buwan. Sa ilalim ng panibagong pamumuno ni Amelia, na mas matatag at mas matalino na ngayon, ang De La Vega Holdings ay hindi lang nakabangon. Ito ay lumago. Ngunit ang paglago ay hindi na lamang sinusukat sa kita. Isang umaga, tinipon ni Amelia ang kanyang mga executive. Sa harap nila, inilatag niya ang isang bagong plano, isang bagay na malayo sa karaniwang ginagawa ng kanilang kumpanya. Ipinapakilala ko sa inyo ang De La Vega Foundation. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng anumang uri ng pang-aabuso, emosyonal, pinansyal o pisikal. Bibigyan natin sila ng legal na tulong, ng psychological support, at ng mga oportunidad para makapagsimulang muli.
Isang bagong layunin ang isinilang mula sa kanyang sakit. Ang kanyang personal na laban ay magiging inspirasyon para sa iba. Ang kanyang kwento ng pagbangon ay magiging kwento rin ng pag-asa para sa mga babaeng nasa dilim. Ang mga dating kaalyado ni Gabo ay napalitan na ng mga bagong mukha na may integridad. Ang kumpanya ay nalinis. Ang kultura ng takot at pagdududa ay napalitan ng tiwala at pagbabago. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng isang mahabang linggo, inimbitahan ni Amelia ang kanyang mga matatapat na kaibigan para sa isang simpleng salo-salo sa kanyang bahay. Ang parehong mga kaibigan na nanatili sa kanyang tabi noong mga panahong siya'y nag-iisa. Para kay Amelia, sabi ng isa sa kanila, itinaas ang kanyang kopita ng wine. Ang pinakamatatag na babaeng kilala namin. Ngumiti si Amelia, isang tunay at malayang ngiti. Para sa ating lahat, sabi niya. Para sa mga pagkakaibigang hindi nasisira. Ang tawanan at masayang kwentuhan ay pumuno sa bahay na dati puno ng katahimikan at pagkukunwari. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Amelia ang isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kaligayahang hindi nakasalalay sa isang lalaki o sa tagumpay ng isang kumpanya. Isang kaligayahang nagmumula sa loob. Nang gabing iyon, pag-alis ng kanyang mga bisita, lumabas siya sa balkonahe ng kanyang opisina. Ang parehong balkonahe kung saan niya pinalipad ang mga piraso ng kanilang divorce papers. Mula roon, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga brilyante. Ang tala ng gabi, na minsay naging simbolo ng kataksilan, ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang mga bituin sa totoong langit ay mas magniningning. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng gabi. Hindi ito ang hangin ng pagtatapos, kundi ang hangin ng isang bagong simula. Hindi na siya si Amelia de la Vega, ang asawa, o si Amelia de la Vega, ang biktima. Siya si Amelia de la Vega, isang babaeng buo, isang reynang muling itinayo ang kanyang sariling kaharian mula sa abo. At sa kahariang yon, siya ang nag-iisang pinuno, malaya, matatag, at handa na para sa anumang susunod na kabanata na isusulat ng tadhana. Ang kanyang nangiti na nakaharap sa mga ilaw ng syudad ay isang pangako, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento ay ngayon palang magsisimula. Sa huling bahagi ng kwento, hindi lamang ang kumpanya ang nailigtas ni Amelia de la Vega, kundi pati ang kanyang dignidad, kalayaan, at paniniwala sa sarili. Ipinakita ng kanyang karanasan na ang kasamaan at pagtataksil, gaano man ito katalino itago, ay hindi kailanman magtatagumpay habang buhay. Darating at darating ang araw na ang mga manlilinlang ay haharap sa kaparusahan at ang mga nanindigan sa tama ay gagantimpalaan. Sa halip na gumanti ng may galit, pinili ni Amelia ang talino, katahimikan at dangal. Isang malinaw na patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay nasa kanyang kakayahang bumangon at magpatawad. Ngayon, nais naming malaman ang inyong saloobin. Sa tingin ninyo ba ay tama ang naging desisyon ni Amelia? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, pareho rin ba ang inyong pipiliin? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ang aming mga kwento. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi. At huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong opinyon sa comments. Mahalaga sa amin ang inyong boses.